Nagkaroon ka na ba ng babaeng pinahalagahan mo ng... Kung magsalita ka, parang kilala mo na ako. Ayoko ng ganyang babae. Nagalit si Shimen. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Ngayon ko lang din nakitang ganyan si Xiaoyu. Bantayan mo muna kaibigan mo. Pupunta ako muna si Shimen. Xiaoyu, napadaan kasi ako. Narinig ko ang lahat ng hindi sinasadya. Sa tingin ko... Sanchay, nakakahiya. Narinig mo pa ang lahat. Masama bang loob mo? Hindi naman. Wala pala siyang gusto sa akin. At dahil doon, bigla ko siyang nasampal. Ngayon lang ako nakasampal ng tao. Masakit din pala sa kamay. Kailangan ko ipagpatuloy to. Ipagpatuloy? Ang alin? Gusto kong lubos na makilala si Shimen. Medyo nakilala ko na siya sa tingin ko. Pero, hindi ba kanina lang tinatanggihan ka niya? Sanchay, huwag mo nang sabihin yon. Ang sabihin mo, keep up the good work. Xiaoyu? Sige na naman. Basta sabihin mo lang. Xiaoyu. Shimen. Problema? Wala naman. May date ako mamaya. Ikaw? Bakit nakaganyan ka? Gusto ko lang magbago ng style. Yung kay Sanchay at Yamen, tapos na ba? Maaari. Minsan hindi ko talaga maintindihan ng mga babae. Naguguluhan ka dahil masyado kang seryoso. Kung hindi mo siseryosohin, mas mapapadali ang lahat. Shimen, iba-iba lagi ang babae mo. At walang pag-ibig. Nakakabagot yun, ha? Ang mga babae, iba-iba lang ang panlabas sa itsura. Pero ang totoo, pare-pareho sila. Hindi ako nag-aabalang tandaan sila. Isa pa ang expiration date nila, madaling lumipas. Hindi na balik kung nakakabagot. Mas mabuti na yan. Shimen, may gusto lang ako itanong sa'yo. Hindi sila mga pagkaing dilata. Bakit meron sila expiration date? Ase, hanga ako sa'yo. Minsan nakakabuti ang pagkakaroon mo ng simpleng pag-iisip. Gusto mo yata magulpi! Gusto kong lubos na makilala si Shimen. Medyo nakilala ko na siya sa tingin ko. Sanchay, huwag mo nang sabihin yon. Ang sabihin mo, keep up the good work. Alam ko, habang sinasabi sa akin yun ni Xiaoyu kanina, nanginginig ang katawan niya. Ang akala ko nung tinanggihan siya ni Shimen, iiyak siya. Pero ngumiti siya at sinabing ipagpapatuloy niya. Hindi ako makapaniwala. Matapang na siya ngayon. Kung ikukumpara sa kanya, napakahina ko. Hello? Magtanakaw! Saklolo! Hello? Sanjay! 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 Nakita mo ba yung mukha niya? Anong itsura niya? Hindi po. Masyado kasing madilim, kaya hindi ko siya namukaan. Isa pa nakaalis siya agad. Alam mo, miss, maraming nawawala ng underwear nitong nakaraan. Mag-isa ka lang, kaya dapat mag-ingat ka. Salamat po. Eto ang ID mo. Sige po. Eto, pakipirmahan. Kapag bumalik ang magnanakaw, huwag ka na lang lalaban.
Mas delikado pa ang ganun. Alam ko na po yun. Magpapatrolya pa rin kami dito. Salamat po. Salamat. Pasensya na po kayo. Paano, mag-ingat ka. Sige po. Sanjay! Sanjay, buksan mo pinto! Buksan mo to! Tamingsa? Sanjay! Sanjay! Tamingsa? Okay ka lang ba? Asa magnanakaw? Walang nangyari sa akin. Paano mo nalaman may magnanakaw? Tinawagan mo ako. Nakalimutan mo na? Hindi kita tinawagan. Nag-alala ako talaga. Nakarating ka dito na nakapajama? Mabuti na lang iniisip ko sa Xiaoyu at ako'y gising pa, kaya narinig ko yung magnanakaw. Pag nahuli ko siya, dudurugin ko talaga siya. Aalis ka na ba? Ha? Ang ibig kong sabihin, umuwi ka na. Okay na sa akin kung ayaw mo kong pauwiin. Hindi Gusto ko lang na pag-usapan natin sina Xiaoyu at Shimen. Sabihin mo kay Xiaoyu, tumigil na dahil imposible. Huwag mo na kamang ituloy yung gusto niya mangyari dahil mas lalo lang siya masasaktan. Sige na, huwag mo nang isipin yan. Matulog ka na, sira mo na yung mga bintana. Sino nasa kabila? Ewan ko, wala yata nakatira dyan. Walang nakatira? Pumasok ka na, baka gusto masamahan pa kita. Ano ka, umuwi ka na nga. Bye-bye. 初次见你，一双迷人。 Xiaoyu, maaga pa. Kauuwi ko lang at ang sabi ng mga katulong kanina mo pa raw ako hinihintay. Pasensya ka na kung naghintay ako sa'yo dito. Wala yun, okay lang. Paano mo nalaman kung kailan ako babalik? Basta hinintay lang kita. Imposible namang hindi ka uuwi. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad. Humingi ng tawad? Sorry sa nangyari kahapon. Sorry para saan? Di ba nasampal kita? Huwag mo na intindihin yun. Upo ka. Sa totoo lang, hindi ka dapat mag-sorry. Tuwing tumatanggi ako sa mga babae, nakakatanggap ako ng sampal. Kaya sanghina ako dyan. Hindi ko gusto to. Balik ka na naman sa dati. Kasi alam mo ba, ang akala ko kahapon nasira ko ng Playboy image mo. Para mas madali mong maintindihan, kahit kailan hindi ako makikipagrelasyon sa isang babaeng tagayingte. Alam mo kung bakit? Dahil masyado kayong malapit sa isa't isa. At problema yun. Matalino ka. Magkaibigan kayo ni Sanchay, hindi ba? Siya ang babaeng gusto ng kaibigan ko at naniniwala ako. Higit na mas malaking problema yan. Pasensya ka na kung masyado akong prangka. Pero masaya ako sa pakikipaglaro sa mga babae. Kailangan ko na pumasok sa eskwela. Ikaw, baka malit ka rin. Sige, maliligo na ako. Bakit, Xiaoyu? Pumapayag ako sa lahat. Gusto ko maranasan yun. Lahat ng sinabi mo sa akin kahapon. Kung gusto ko lang ba makipag-date, o kaya mag-kiss, o kahit higit pa, sabi mo okay lang yun sa'yo, hindi ba? Wala sa tipo mo magsalita ng ganyan. Nakakapanibago. Kung hindi ko matututunan yan, paano mo ako magugustuhan? Ibibigay ko sa'yo ang telephone number ko.
Sabihin mo sa akin kung kailan, tawagan mo ako. Alis na ako, bye-bye. Pasensya ka na kung naabala kita. Bye-bye. Itutuloy ko na ito. Keep up the good work. Tuloy po kayo, Mama. Buti naman po nakadalaw kayo. Maganda ang bahay mo, anak. Si Wachalay po ang humanap nito. Napakabait naman niya. Ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan. Kagabi, hindi kami mapakali ng papa mo. Siguro dahil sa napakainit ng panahon. Basta hindi kami makatulog, panay ang balikwas namin dalawa. Baka kung may masama nang nangyari sa'yo. Kaya bigla ako nagpasyang dalawin ka. Ma, ano po yung dala niyong yan? Tingnan mo. Isda? Tama! Isang isda nga! Huwag mong mamaliitin ang isdang ito. Dahil ang isdang ito ay hinuli ng papa mo. Talaga huli yan ni Oo, Papa? anak! Nakapagtatrabaho na siya sa wakas. Nasaan ba ang kusina mo? Tigagawa kita ng napakasarap na sopas na gawa sa isda. Doon po sa likod. Ah, sige. Titingnan ko lang po Sige, kung sino anak. yan. Shinga, bigla ka napadalaw. Sunshine, nabasa ko sa balita kanina. May siraulong nagnakaw ng underwear. Shh! Huwag ka nga maingay. Narito pala kayo. Narinig niyo po yung balita kaya po kayo napadalaw, ano? Diyos ko po! Delikado ka pala dito dahil nag-iisa ka lang sa bahay. Ang daldal mo talaga, Shingha. Huwag po kayong mag-alala, nakahanda akong protektahan siya. Meron nga pala po akong dalang almusal. Salamat, Shingo. 2 order yan. Pero bibili pa ako. Kanina pala habang papunta ako rito, may nakita ako lumipat dyan. Bagong lipat? May bagong kapitbahay. Mabuti yun, matitingnan niyo ang isa't isa. Sumama ka at magpapakilala tayo sa kanila. Pero Mama, maaga pa. Delikado ang panahon, dapat kilala mo ang kapitbahay mo. Teka Dalian lang mo! po. Huwag po kayong padalos-dalos, baka mamaya katulad yan ng siraulo kagabi. Ano pong gagawin natin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mas mabuti pa rin yung kilala natin siya. Ako na lang po magbabantay sa kanya. Mawalang galang na po. Meron bang tao dyan? Yuhu! Bagong kapitbahay! Yang Master Damingsu! Ikaw ang bagong lipat? Ikaw, ano ginagawa mo dyan? Inupahan ko na tong bahay. Inupahan mo ang bahay na yan? Bakit naman? Dahil sa nangyari kagabi, mas madali kitang mapoprotektahan. Tama yan, tama yan! Sa ganyang paraan, mas mapoprotektahan ni Yang Master Damingsu ang akin si Sanchay! Ano bang ginagawa mo? Pinayad mo sa bahay na ito. 200,000. $200,000? Ako na nagsabi na $200,000. Hindi na raw kailangan ng guarantee. Ang dami ko pang kasangkapan. Baliw ka na ba? Gumastos ka ng ganun para sa bahay na ito? Iurong mo na ang kontrata. Nakakainis ka talaga. Inupahan ko na. Hindi naman ako manhid. Siyempre alam ko, nag-aalala ka para sa akin, kaya inupahan mo ang bahay sa tabi ko. Pero ang ginawa mong ito ay isang malaking sorpresa. Anong dinala sa'yo ni Shingha? Noodles yata yan. Balak mo ba itong kainin? Bakit gusto mo? Aayusin ko muna. Ang lumang bahay nito, ang noodles at si Tomingse, kahit paano ko isipin, hindi talaga magkabagay. Anong nakakatawa? Wala.